Isang pugad mga ka-farmers, dalawa yung naglilimlim. Hindi ko alam paano sila paghihiwalayin. Pero mayroon na mga sisiw. Pero yung iba, hindi pa na-hatch. Kunin natin yung sisiw mga ka-farmers. Nagagalit silang dalawa. Tingnan niya. Wow. Kunin natin baka mahulog. So yun. Wow. Sarap lang sa pakiramdam mga ka-farmers na hindi pa naman tayo tumatagal sa pagsisimula. Ay yung ating mga native na manok ay kusa na silang dumadami. Ngayon, ang gagawin ko para continue yung kanilang paglilimlim, maglalagay ako ng mga itlog ng heritage chicken. Kasi yung ating mga native, magaling yan sila maglimlim. Lalo na't dalawa paano hindi gagaling. Parang mag-asawa, itumpoy ata yung isa. So yung ating sisiw na nakuha is Wahid, Itnin, Talata, Arba, Kamsa, Sita, Saba. Ito yung ating na-harvest na mga sisiw. Noong una, nakikita ko yung aking tata, yung aking lolo. Pag nag-harvest ng sisiw, merong tinatanggal dito sa ibabaw ng tuka. Ayan, parang may maliit na puti. Hindi ko alam kung ano ang purpose niyan. Natatanggal yan Meron siyang maliit na parang nakapatong dyan. Nakikita ko sila sa una, itinatanggal. Hindi ko alam kung anong purpose nito. Kaya ginagaya ko na rin pag once ako ay nakakapag-harvest ng ating mga sisiw. Dito sa waray-waray nakakapaghangsad. Oops. Relax ka lang, relax. Ilalagay ko muna sila doon sa may ilaw. Ito, wala na. Para lumakas. Ayan mga ka-farmers. Tatlong darag ang kulay. Ito, pag lumaki ito, ang kulay nito ay darag. Yan. Tapos ito naman ay mga itim Napansin ko mga ka-farmers sa ating mga manok, basta itim ang kulay, mas matibay ho sila. Mayroon naman tayong dagdag na 7 piraso na sisiw. Within 1 year mga ka-farmers, padamihin natin yung ating mga alaga. Gusto ko umabot ng 100 na manok. Kahit meron tayong inahin na 20 na mayingitlog. Napakasayang tingnan mga ka-farmers. Yung mga itlog na ito mga ka-farmers, yung nilagay natin sa ating DIY na incubator. Pero wala akong tiwala sa ating DIY, kaya mas mainam ilagay natin ito sa mga native na manok na naglilimlim. So yung incubator na ating ginawa na mayroong ilaw, ginawa kong brooding pen. Nandoon yung ating mga sisiw na bagong harvest, bagong kuha sa pugad. So ito, dahil dalawa naman sila, ayaw maghiwalay, meron tayo siguro dito mga 15 piraso na itlog mga ka-farmers. Napakarami yung itlog nila mga ka-farmers na nililimliman. Ayan malalaki pa naman. Nasa 20 ata yung kanilang nililimliman na itlog. Sana maging sisiw yan. Good girl! Huwag magalit. Itong isa busog na busog. Kayo nang bahala dyan. Ito na yung mga saging mga ka-farmers. Hinog na Ito yung sunod na may hinog. Simula ng mahinog. Yun sa bandang gilid doon, malapit na rin mahinog mga ka-farmers. So ayan po yung ating ginagawa. Pag mga gurang na, pinapahinog natin, kita nyo naman napakarami yung buto. Pero meron siyang laman. Para sa Peking duck, para sa mga native na ating alaga,
Ang mixture nito ay tiki-tiki, darak ng palay. Tapos pullard. And then Integra 2000 mga kaparmas. At saka itong saging natin. Ibababad ko yan sa tubig. Tapos gugusitin, paghahaluin lahat. Kahit itong ating mga alaga, gustong gusto yan. Kahit hindi lagyan ng halo. Matamis kasi ang saging ito. Papakita ko sa inyo mamaya yung kanyang mixture, kanyang finished product pag nahalo na lahat. Napakarami ito sa gubat mga kaparmers, kaya walang rason para makapagsimula tayo sa munting farming business. Ayan, kung problema nyo ay pakain sa ating mga native, may solusyon. Diskarte ang kailangan, pero kailangan matyaga ka at ayun, kaalaman. Ito na yung ating paghahalo-haloin. Ganyan mga kaparmas. Halos hindi na mapansin yung saging dyan pag nahalo na yan lahat. Nahayaan ko lang sila mga kaparmers. Katapos nating mag-mix, wala na silang share. Kulang ng tubig. Itong ating bingala hindi na mailap. Sa unang dating niya dito, grabe, napakailap. Yung mga buto na yan, wala namang problema. Dahil yung ating tikindak, malakas naman ang panunaw yan. Sa ating mga alagang native, walang problema yung mga kaparmers. Kalahati lang yung feeds nito, commercial feeds. Yung pullard, darak, at saka commercial feeds na Integra. Kalahati lang yan kanina. Ngayon, kita nyo, puno na. Nalagyan ko siya ng tubig para may sabaw. Gustong gusto ng ating tikindak yung humihigop. Yan. Panalo, diba? Ano, sarap ka na? At yung ganito ito mga kaparmas. Ito yung nagilimlim na itim doon, no? Ito yun. Iwan ko kung nasaan yung kasama. Nilagay ko kanina ng mga 15 ata na itlog ng heritage chicken. Palimliman ko para dumami.
siya. Pakain tayo. Lakas kumain ng ating alaga. Oh. Kukuha lang ako ng pagkain ng ating heritage chicken, yung pampaitlog. Wala lang silang share dyan. Tinatanggal ko yung mga tira-tira mga kaparmas. Tulad nito, oh, hindi nila nakita para maubos. Grabe, oh. Simula nang sinabit ko dito, siguro mga 3 araw. Ito palagi yung kanilang snack. Ito pa, meron pa. Sayang. Tinanggal ko yung mga tira-tira mga kaparmas. Yan. Grabe. Yan yung naubos nila sa loob ng 3 araw. Marami pa naman tayo doon. Bukas ulit ako maglalagay ng isang buwig para araw-araw meron silang babalikan dito na matutukan nila. Laga na manok ni Pajunilo. Walang problema sa ulam mga ka-farmers. Daming panggatong. Umaga pa mga ka-farmers. Mag-aalas 5 pa lang. Pero makikita nyo naman yung bawat kalye. Wala pang katao-tao. Maliwanag lang yung ating camera. Pero sa totoo lang, madilim pa. Naka night mode po tayo kaya kitang-kita. Ayan, wala pa tayo makikitang katao-tao sa bawat kalsada mga ka-farmers. Alas 4 ako gumising. Dito napakalamig ng panahon. Mga nakikita ko mga gumigising lang ganito, yung mga gumagawa ng tinapay, gumagawa ng pandesal. Alas 4 pa lang gising na mga ka-farmers. Nakaka-inspire yung mga ganyang tao. Yung mga ganyang tao pinag-aaralan ko, pinagmamasdan ko. Sabi ko ang sipag. Grabe, lamig. Ramdam ko yung lamig kasi kagabi maulan. Masayang-masaya na naman yung ating mga pananim. Yung aking red lady papaya hindi ko pa natatanim. Maaga ako nagpunta dito sa ating mini farm, magpapakain ng ating mga alaga mga farmers, dahil nga mayroon tayong karatrang surprise papunta sa Haro Leyte. Ayun, medyo mahaba-habang biyahe na naman. Siguro ang biyahe doon ay aabutin ng mga 1 hour or sumubra. May mga ibon ng humuhuni, simbolo na mag-uumaga na, nag-aagaw na yung dilim at liwanag.
Pag mayroong magpakita dyan sa likod, kayo na ang bahala mga kaparmers. Hindi muna ako titingin dyan sa likod. Dito ako sa harapan, kayo na ang bahala sa likod. Lamig. Maganda pag umaga pa lang bumabangon na. Umaga pa lang nagsisimula na ng trabaho. Dahil pagsapit ng alas 9, alas 10, malaki na ang iyong natrabaho. Buti na lang sa panahon ngayon, meron ng mga solar. Hindi katulad sa una, bawat poste lang merong light. Yung iba nga walang light. Yan o, may mga solar pa kahit umaga na. Pero may mga part na wala hong solar, nasira ng bagyo. Katulad dito, napakahaba ng kalsada na walang solar kasi yung nandito sa gilid nasira ng bumagyo. Mga paniki yung aking nakikita sa itaas, marami nagliliparan. Uuwi na rin sa kanilang mga pugad. Gulong ng pala. Eh, nang bahala sa dugtong, hindi na ako marunong. Umuusok sa lamig. Umagang kay ganda. Napakaganda ng umaga. Masosurprise yung ating mga alaga ngayon. Bakit sobrang aga? Tahimik pa ang paligid ng aking triangle house. Yung dalawa pa lang yung gising, sumasalubong. Yung mga manok tulog pa. Update sa ating solar. Yung ating mga solar, merong pangliwanag pagsapit ng umaga. Ayan, yung ating solar, nakaradar ho yan. Kanina medyo madilim, pagdating ko lumiwanag. Diba? Liwanag pa rin mga ka-farmers. Umaga na. Kikita nyo naman yung langit. Ayan. Yung solar na isa, yung kanyang ilaw ay focus ho yan. Kumbaga hindi nagbabago. Hindi katulad nito na pag walang tao, nagdidilim. Pag mayroong tao, magliliwanag. Kaya napakaliwanag. Grabe. Gising na rin yung ating mga manok. Pero mahina pa silang gumalaw dahil nadidiliman sa daan. Kaya siya, bigyan ko muna sila ng pagkain. Magmamadali ako magpakain ngayon dahil meron nga kaming delivery sa Haro Leyte. Malaki yung aming order. Isang card trunk surprise. Iwan ko lang kung iiyak yung aming dideliveran or magagalit. So ayun, pakain muna ako mga ka-farmers. Mabilis na naman to. Umagang kay ganda sa inyong lahat. Anong oras ba kayo gumigising mga ka-farmers? Ako alas 4 pa lang gising na. Ganyan talaga ang buhay dito. Pero mas masarap ko pag ganyan ang gising ko. Mas masarap yung aking pakiramdam na umaga pa lang gising na at marami akong nagagawa pag umaga mga ka-farmers. Hanap kayo ng pagkain. Iwan ko kung anong oras na, pero sa tingin ko nasa alas 6 lampas pa lang ito. Tapos na ako magpakain ng ating mga alaga. So ngayon, pupunta ko sa ating shop. Mag-aayos ng car trunk. I-retouch ko lahat ng likod ng sasakyan at gagawa ng bouquet. Kukunin yung mga order, yung cake, yung kasama sa package na aming i-deliver. O siya mga ka-farmers, kung nandito kayo sa Leyte, meron nga pala akong flower shop. Flowers and Bubbles ang pangalan. Makikita nyo yan sa aking Facebook page. So si Mrs. ang customer service yan. Nagde-deliver po kami anywhere in Leyte. Kung gusto nyo magpa-surprise, mga mahal nyo sa buhay, nasa abroad man kayo,
order dito kayo sa Pilipinas, gusto nyong pasayahin, paiyakin, sasaya, nagka-car-trunk po kami, nagpra-prank din po kami. Tingnan nyo na lang sa aming Facebook page, makikita nyo yung mga video na aming ibinabahagi. Kaya may video mga kaparmers, para mas lalo maging memorable, hindi makalimutan, pwede nyong balikan kung mamimiss nyo ang inyong mahal sa buhay. So ayan pa mga kaparmers ang aming offer. At kung ano man ang gusto nyong ipasama sa inyong surprise, mag-request lang po kayo. Kung medyo mahirap, magbibigay lang po kami ng konting service charge. Ganun lang ho. At sa Samar naman, selected area lang po. Example, sa Basay Samar, Santa Rita Samar, lampas lang na ng San Juanico. Hindi na po kami aabot ng Calbayog. Napakalayo yun mga kaparmers. Aabotin na tayo ng 6 hours. Papunta pa lang doon. Pabalik, 12 hours. O siya, nasaan si Dexter? Dexter, Jigger, kayong bahala dito ha. Walang sino man na makakapasok. Okay? Wala itong dalawang to eh. Takot pa nga. Tumatahol na pero takot pa mga kaparmers. 6:06 pa lang mga kaparmers oh. Akala ko mag-aalas 7 na. Marami na yung nagawa ko. Kaya mga kaparmers, bawal ang patulog-tulog dito sa mundo. Mabagal ang pag-unlad pag patulog-tulog. Pera na lang kung malaki ang sinasahod mo. Sa katulad ko na wala ng trabaho. O hindi naman walang trabaho. Wala nang inaasahan na every month meron tayong payroll. So kailangan ka talagang magsipag mga kaparmers. Ganyan talaga ang buhay dito sa Pilipinas. Pag mahina ka, may iwan ka. Paalala lang mga kaparmers ha. Ito yung ating sit up para sa ating car trunk na para sa Haro Leyte mga kaparmers. Then gagawa tayo ng balloon arrangement dito sa and then gagawa ko ng balloon arrangement dito sa loob ng ating bahay bago ka mag-deliver ng misis. Ang iyong nakikita ay simpleng balon lang. Walang itsura. May itsura pero simple lang. Mabilisan yung ating trabaho. Gagawa tayo ng balloon decoration for birthday. Isa ito sa aking nakita. Palubo lang kayo ng napakaraming balon at mamaya magkakaroon yan ng itsura. Dito ko maglalagay ako dito. Ito na lahat yung balon. Ito yung maliliit, number 5. Ito yung number 9 at saka number 12 at saka number 18 mga kaparmers. Yun po yung ating gamit na mga iba't ibang size na balon. Ngayon, gagawin natin garland balon. Ay, ganda na kanan. Tapos, ang banner na happy birthday. Tapos, ang burning ribbon. Burning ribbon nga yun. Para sa mga pagkakita. Ribbon. Ay, ganda na kanan. Tapos, anak ko din yung anak. Ang card. Tapos, okay, nito. Ito yung natin. Okay. Ito tinatawag na trabaho ni Gulpi. Magdi-deliver pa ako sa Haro Leyte mga kaparmers.
Ito mga kaparmers, hinog. Ito yung susunod na may hinog. Parang may pugad dito mga kaparmers. Parang pinupugaran ng daga. Dapat na yan mahinog. Ito yung mga binili ko sa bata. Ayan, sasabit ko yan. Sabi ko sa kanila, magdala pa sila mamaya. Arte, kailangan binabalatan pa. Tingnan niyo mga kaparmers. Diba? Malaking tulong yan. Survival na patuka sa ating mga alaga. Ang ginagawa ko naman para sa Peking duck, ginugusot ko yan. Hinahalo sa feeds. Ganito. Mayroong mga maliliit na buwig katulad nito. Ang cute mga kaparmers. Ito ko lang siya ginagawa. Ngayon na, sabay-sabay kayong kakain. Yung mga Muscovy na kahit busog na tuloy-tuloy pa rin yung pagkain, walang kabusugan din. Kahapon mga kaparmers, sobrang nakakapagod. Punta kami ng Haro Leyte, nagtatang surprise. Kasabay pa ng aming birthday ng aming anak. Ako yung nag-decorate. Buti na lang, nandyan si Janjan. Siya yung gumagawa sa mga bouquet. Ngayon, pagkatapos ko ng pagkain, pag nagbayad yung para sa 18 roses sa Barogo Leyte, ay magdi-deliver ho kami mga kaparmers. Kaya para sa mga taga Leyte, kung nandito kayo sa Leyte, kung kayong mga mahal sa buhay dito sa Leyte, nagdi-deliver po kami sa Leyte. Anywhere po sa Leyte. Ayan. Ito yung parang mag-asawa mga kaparmers. Oh, ito po. Kahit naglilimlim. Itong dalawa. Isang pugad, dalawa sila na naglilimlim. Itong ating Muscovy duck, sinisisid oh. Itong Muscovy duck, namatay yung lalaki nito. Dahil nga, napakarami tayong mga lalaki na manok. Pinagsasalita, nag-aaway, nagtutukaan. Pagkatapos, iinom ng tubig. Lalo na pag tirik ang araw. Ngayon, nangayayat, namatay yung ating Muscovy duck na lalaki. So wala tayong lalaki na Muscovy duck mga kaparmers. Sayang, may itlog na yan. Makahanap ako, bibili ako. Wala na mga kaparmers. Tangkay na lang. Yan o, nawala yung tubig. Dagdag na naman ako ng tubig. Kanina kalahati lang yon yung nilagay kong feeds. Ngayon puno na.
Nilalagyan ko yan ng vitamins para pag humigop yung ating mga alagang Peking duck, kasama na. Hindi ko nilalagay doon sa kanilang tubig. Dahil pag nilalagay ko sa kanilang tubig, nililiguan yung kanilang tubig. Direct ko na inilalagay sa kanilang pagkain. Para siyang lugaw. Yan, parmas. Pagkain ng ating Peking duck. Doon naman sa may pintuan, magbibigay pa rin tayo kahit mga ano na yan. Uy, busog na. Kahit hindi bigyan. Pero para masanay, binibigyan ko yan. Pa kayo mga dragon. Ito yung coconut dwarf na sobrang payat nito. Nung nilagyan natin ng rice hull, napasok dito sa kulungan ng ating alaga. Ayan. Pasok yan sa bakod ng ating kulungan ng ating mga alaga. So una, grabe, napakapayat nito. Pero ngayon, napakalusog. Ayan, no? Sumasagi na sa net. Ang gagawin ko dito, ubutasan ko na lang yung net. Malaking tulong din to para sa sunshade ng ating alaga. Tinignan ko lang yung mga inahin na mga native na manok. Ito yung ating mga bingala. Oh. Sa una sobrang ilap nito. Ngayon halos mahawakan na. Nahawakan talaga. Nandun yung isa. Ito pala yung magkasama, babae at lalaki. Yung isa kawawa, wala man lang jowa. Ang hirap nito, baka hindi ko alam, sa damuhan pupugad or nangingitlog. Kasi dyan sa pugad ng mga manok, hindi naman mangingitlog to. May pagkamailap ito mga kaparmers. Sa mga kaparmers natin na nakakaalam pa paano ba yung pag-breed sa kanila, pwede ba silang kulungin, kasi sinubukan ko na ikulong, hindi naman nangingitlog sa loob mga kaparmers. Kung meron kayong alam pa paano sila papadamihin, pa-comment na lang. Meron pa kasi mga natira na pagkain sa loob ng ubos nila. Yan, lumapit na yung isa. Kina. Tapos na. Ito yung ating survival na patuka araw-araw. Ayan, sa ilalim malinis mga kaparmers. Puro madre de agua yan lahat. Kinukuha ko yung mga matatanda na dahon para hindi masayang. Ayan, yung pinakataas pinuputol ko yan para hindi masyadong tumaas. Marami na naman maliliit tulad dito.
Mga sanga lang yan na nahuhulog. Yung mga sanga na pupunta sa ibaba, tumutubo na naman. Yan o, dami yan. Ito po yung survival na pagkain natin sa ating mga alaga. Nandito na tayo sa ating pag-harvest dito sa part na ito. Pag natapos ako hanggang doon sa pinakauna, malalaki naman yung dahon at pwede nang i-harvest. Ganito lang yung aking technique. Dito sa dalawang puno na ito yung aking na-harvest. Katumbas nito, halos 2 kilo na feeds para sa ating alagang native pigs. Ito medyo malaki. Makakatatlong harvest ako dyan dito. Mayroong sanga hanggang doon. Tama na to. Sobra-sobra na ito mga kaparmers. Ganyan na lang yung aking ginagawa. Sa una, ginigiling ko pa ito. Kasi hindi pa sila sanay kumain ng organic na pagkain ng ating mga alaga. Pero nang nasanay na, kahit ibigay na lang natin ng ganito, kinakain yan. Pero mas mainam na ihalo natin dito sa ating feeds. Mas gaganahan silang kumain. Mga gutom na yung ating alaga. Hindi. Dito sa likod ng kulungan ng ating mga alaga mga kaparmers, napakarami din yung ating pwedeng ipakain sa ating mga alagang native pigs. Ito kung makikita nyo yung mga Australia, yan po yung tawag sa amin na Australia. Ang lalaki, mas matangkad pa sa akin mga kaparmers. Yan habog, ang taba. Ang ginagawa dito naman ay sinachap-chap. Mas mainam na niluluto. Yung iba, hindi na niluluto. Ginigiling, sinachap-chap, nilalagay sa isang drum, hinahaluan ng asin at saka molasses. Piniperment pagkatapos ng 3 days to 1 week, pwede nang ihalo sa mga commercial feeds. Malaking tipid ho ito, mga kaparmers. Kaya kung madiskarte ka dito sa pag-aalaga ng baboy, pwede kang kumita ng maganda. Yan, napakarami yan mga kaparmers. Walang kumukuha niyan. Kahit sa mga gilid ng ating kulungan ng alagang manok, napakarami dun. Hiwa-hiwala yung ating mga madre de agua. Kung saan-saan yan. Paglipas yan ng 1 taon, napakarami yan mga kaparmers. Bawat gilid, meron yan. Marami yung ating ma-harvest. So makakatipid tayo. So habang patagal ng patagal, padami ng padami yung ating mga organic na itinatanim. Dahan-dahan din tayo magpaparami ng ating mga alaga. So hindi tayo mahihirapan sa pagkain para sa kanila.
Nagtanim ako ng maraming malunggay mga kaparmers. Dahil maganda rin ito panghalo para sa mga organic na patuka sa ating mga alaga. Katulad dito isa. Nakakapag-harvest na tayo. Ito mga kaparmers. Oh. Dami ng dahon. So mas mainam na damihan natin yung ating tanim. Ayan oh, straight dito. Papunta dun. Lahat ho yan ay malunggay. Marami pa tayong itatanim, siguro mga 7 piraso. Dadamihan ko. Kasi pag nandito tayo, meron tayong bisita. Meron silang mga harvest. Maaliw sila. Pag masaya yung ating bisita, meron tayong nai-o-offer. Masaya din yung ating puso. Nakaka-proud, di ba? So, ayan mga kaparmers. Marami na akong ginawa. Hindi nyo lang nakita. Doon kanina sa gilid, nagtanim ako ng pinya. Pagkatapos nito, isasabit ko naman yung mga saging dyan sa ating pinakakusina, dyan sa may jetmatic. At pagkatapos, maglilinis po ako ng ating babuyan. Magre-refill ng tubig doon sa ating Peking duck. Pagdating ng alas 10, uwi na. Pahinga muna. Balik na naman. Nag-aantay lang ako ng tawag ni Mrs. kung mayroong order. So ayun, yung pagkikipag-usap ko sa inyo, pahinga ko yun. Tuloy yung aking trabaho. Straight yan mga kaparmers. Puro malunggay. Ayan o, meron ng sumisibol. Ang technique sa pagtatanim, nakita ko. Pagkakuha sa kanyang stem, huwag ka agad itatanim. Kung baga, papauhawin siya. Mga 3 days. Pagsibol ng kanyang parang dahon, oh, meron siyang parang dahon na maliit. Pagsibol niyan, saka mo yan itanim. Ayan. Kung makikita nyo yan nung nakaraan, kumuha tayo ng maraming stem ng malunggay. Tapos ngayon lang natin itinanim. Ayan, may mga sibol yan. Ayan, oh, may mga sibol na yan. Siguradong buhay na yan mga kaparmers. Alas 10 na mga kaparmers. Palaging may uwak dito mga kaparmers. Siguro mayroon tong pugad. Dalawa paikot-ikot. Dami ng ating mga saging. Lahat ng saging na inyo nakikita, pagkain yan ng ating mga alagang manok, Peking duck, Muscovy duck. Kulang pa yan mga kaparmers. Nagpapakuha pa ako. 25 bawat isang ganito. 25 pesos bawat ganito ang bili ko. Yan, bawat ganito. Ito mga hinog na. Kahapon binayaran ko 175 yung binayaran ko. 10 buwig. Kasi yung iba pasobra na lang dahil maliliit yung iba, oh. Ganito lang kalaki. Ganito lang. Ayan. Ganito lang. Yung iba okay naman. Yan, oh. Dami na. Kulang pa yan. Pinaparami ko pa yan. Dahil pag nakasabit yan, sunod-sunod na yung hinog yan. So hindi tayo mawawalan ng organic na pagkain ng ating alaga. Meron tayong panghalo sa ating commercial feeds. Yung ating bayawak, oh, dry na. Yan. Hindi ko pa nagagawan yung kanyang pinaka-base. Yung kanyang kakapitan. Wala nang laman yan. Yung ginawa ko ay taxidermy. Search nyo na lang. Nilagyan ko yan ng wire sa loob. Mga ginit ng nyug. Yun po yung nasa loob niyan. Yung nakikita nyo ay balat na lang yan. Pag katapos ng mga 3 months siguro, as in wala na siyang amoy, babarnisan ko yan ng natural 3 beses. Maganda yan, matingkad, parang buhay na pang display, para nanatili yung kanyang buhay na dagway. Ano ba yung dagway? Itsura mga kaparmers. Kaya mga kaparmers, yung mga bata, Dexter, sinabihan ko na kumuha ng saging na pakol.
bibilhin ko ng 25 pesos bawat isang buwig. Ito, ano to? Good di man, iba rin ko good di. Good daw, may lubi pa. Sibutan ka di. Bata, ito. Yan mga kaparmers. Ipapahinog ko yan. Katulad din daw, ubos na. Ayan ha. Peking duck. Ayos mga kaparmers. Naim nanton? Oh, Naim nan sumuban? dire. Buwas, pagdara pa. Anto dami na. Nadagdagan na naman yung ating patuka sa ating alaga. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso. Pagdating ko kaninang umaga, mayroon na nakatambak dito. Ibig sabihin yung mga bata, naghakot sila dito. Hindi ko pa yan nabayaran. Pero sinabit ko muna para hindi abutin ng mga manok. Kasi mas maganda, mahinog yan lahat. Katulad nito. Ayan, tinutukaran ng mga manok. Hindi naman inuubos. Binabawasan lang pa konti-konti. Mas maganda kung hinog na talaga dahil yung isang piraso as in ubos yan. Ayan. Dami no? Meron pa tayong bantay na bayawak. Nagasabit. So, dumadami na yung ating patuka sa ating mga alaga. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang saging na iyan ay hindi pangkaraniwang saging. Hindi po yan yung saging na saba. Hindi po yan kinakain ng tao. Pwede naman siyang kainin kaso napakaraming buto. Ito ho ay pagkain lang ng aking mga alaga. Lahat ho yan. Lahat na nakasabit na yan, pagkain yan ng aking mga alaga dito sa aking mini farm. Kulang pa yan. Sabi ko sa kanila kasi wala akong time magkuha, wala akong time mag-harvest. Kahit kaninong lupa pwede silang kumuha. Wala akong problema kasi dito sa probinsya ang saging na ito ay sagabal. Ito mga hinog na pero hindi pa gaanong hinog. Nag-i-start pa lang. So ayan po ay sagabal sa kanilang mga lupa. Tumutubo. Saging na marami yung buto. Ayun. Yung mga taga rito sa probinsya hindi pinapansin. Pero ako mga kaparmers, ang ginagawa ko, iniipon ko yan, pinapahinog katulad dito. Kita nyo naman, wala nang laman. Naubos na. Lahat ng laman yan, hinalo ko sa pullard, tiki-tiki, darak at saka commercial feeds. Pinaghalo-halo ko at hinahaluan ko ng hinog na saging. Ganadong kumain yung ating mga alagang itig na manok, Muscovy, Peking duck, pati na rin yung ating Bengala. So ayun mga kaparmers, dahil birthday ngayon ni Mrs., kagawa tayo ng bouquet at simple lang mga kaparmers. Ayaw ko na ng bonggang handaan kasi nakakapagod. Alam niyo naman, busy tayo. Pagkatapos ng handaan, napakaraming hugasan. Kaya ang gagawin namin, dadalhin ko siya sa gusto niya na kainan. Doon kami magsiselebrate ng kanyang birthday. So ayan, relax muna. Time out muna tayo dito sa ating mini farm. Balik ako mamayang hapon. Si Janjan, tinuruan ko na rin kanina, nung unang mga araw pa, pati kanina. Sabi ko, ito yung mga mixture ng ating mga pagkain ng alaga. Dahil pag hindi ako nakakapunta dito, ikaw magpapakain, maaga ka magsisirado sa flower shop. Ganun lang yun, parang balance. Pag hindi ako nakakapunta dito. Katulad kahapon mga kaparmers, ang layo ng aming deliver, Barogo Leyte, doon sa may kota. Galing pa ng USA yung nag-order sa amin. Tapos dumaretso ako doon sa pinsan ko. Nag-vlog ako sa kanyang mga lakatan na saging. Ang dami. Binigyan ako ng isang buwig. Libre lang yan mga kaparmers. Binigyan niya eh. So ayun, maraming salamat kay siya pa sa aking first cousin sa Barangay Pitogo, Barogo Leyte. Thank you sa iyong binigay na saba. Hindi pala saba. Yung bangaran na bangaran ang tawag dito sa amin. Sa Tagalog is lakatan. Tapos kumuha din ako ng 2 jug na tuba. Check ko muna yung ating triangle husk kung napadlock o hindi. So iyon muna natin. Time out muna dahil bukas
Simula bukas, straightan na yung aking trabaho dito. Nandun naman si Jan sa ating flower shop, siya na ang bahala. Kung mayroong complicated na mga order, tinatawagan niya ako. So paano mga kaparmers, hanggang dito lang muna at antabayanan nyo yung iba pa natin mga update dito sa ating mini farm. So ayun lang po, God bless po sa inyo at mabuhay.